Ano to? She asked. Papel. I answered in a sarcastic tone. Alam ko, pero anong laman? She asked again. Pwedeng magbasa. Sungit. Komento niya bago niya sinimulang basahin yung binigay kong document. She read it out loud. Rule number 1. No one should know about our business. As in, no one. No one? Bakit sila alam naman nila? She asked and then pointed at the guys. They're the exception, I answered. Asus, may exception pala, pero kung no one ka rito. Biglang sabi nito. Fuck, I can really strangle this woman right now. She really knows how to piss me off. Rule number 2. We shouldn't mind each other's lives not unless I start dragging your name. Nahihila palang pangalan? Tanong ulit niya. Would you just keep on reading the rest? You're getting on my nerves, woman. I said to her in an annoyed tone. Okay, relax. Masyadong katang ulo mo, pare. Nagtatanong lang. Chill lang. Rule number 3. We will live in the same house, but I would just be a boarder in your house. So ano to? Magbabayad ako ng renta sa'yo. No. Okay? Damn it, keep on reading, would you? Hindi ko na napigilan pang inis ko sa babaeng to. Okay, nagtatanong lang naman eh. Chillax, man. Malay ko ba naman kasi? Sabi mo naman kasi rito, border. Nilinaw ko lang. Iko naman ito. Rule number 4. I should give you a... Ano? Hoy, ano tong rule number 4 mo? Child! Kung maka-give ka naman, anong akala mo? Tinatae lang ang bata? Ayoko. That's part of the rule. If you can't do that, then there's no 10 million for you. Di sabihin mo na lang sa lola mo na baog ka. She said. Are you insulting me? Hindi kami lahi ng mga baog. Di sabihin mo na naiihi ko ang matres ko. Hirit na naman niya. Oh, this woman is crazy. Nang iinis ka ba? Okay, papayag na ako. Pero dapat taasan mo ang sweldo ko. Aba, ibang usapan ng pagbubuntis ano? Maglilihi ka, tataba ka, at magmumukhang bola-bola. Tapos pag manganganak ka na, mag-50-50 pang buhay ko at pag nakapanganak na ako, sira pang figure ko. Kaya banker, hire. Sabi nito. Mautak din tong babaeng to. Fine. 13. Higher. 15. Taas pa. Damn it, 20 last price. Call. Dali mo palang kausap eh. Fuck. I'll make sure she's gonna earn that heart. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! It's a story formed by an accident. Nagbibenta lang naman ako ng sampagita. Nang bigla akong hilahin ng isang estranghero at bigla na lang akong iniharap sa altar at sa hindi kilalang lalaki. He's pissed off waiting for his hired bride who is late for an hour now and he's about to lose a face in front of everyone. Then at last, she arrived, but only to find out she was in the wrong situation. She was actually in a church where a real wedding is about to take place. The billionaire's wedding. And what happened next is history. From being a hard-working single lady, now she became a billionaire's wifey. From this accident, can a love story blossom? Alden's point of view.
One of the maids opened the door for me when I arrived at my grandparents' house. "Where are they?" I asked one of the maid. Nasa my garden po, Sir Alden," she answered. "Okay." The maid squirmed as I walked past them, but I did not bother to look at them. Naabutan ko sina lolo at lola na nag-aagahan pagkarating ko sa my garden. "Good morning, Lo. Good morning, Lola." I greeted them both. "Apo, I'm so glad you came." Masayang sabi ng lola ko na agad na tumayo mula sa pagkakaupo niya at yumakap sa akin. "Of course, La. You called me here, remember?" I told her. Kung gayon, pag di pa kita tinawag na pumunta rito, hindi mo talaga ako bibisitahin ang magandang lola mo? Sabi ni Lola na mahihimigan ng pagtatampo ang boses. Bago pa man ako makapagsalita ay naunahan na ako ni Lolo. "Hayaan mo na, Bernadette. Busy lang yan sa pagpapatakbo ng mga business ang pamilya." "So, Apo, how's the company?" Pangungumusta naman ni Lolo. "It's good, Lo. You don't need to worry," I assured him. "Oh, I'm not worried, Apo. Especially that the empire is being headed by one of the named billionaire businessmen of the country," he proudly said. That made me grin. "Hay nako, tumahimik ka nga, Hector. Hindi ko pinapunta rito ang apo natin para pag-usapan na naman ang business na yan, ha?" Singit naman ni Lola. Nagtaas lang ng 2 kamay niya si Lolo tanda ng pagsuko. "Then why did you call me here, Lola?" I asked her. Apo, ngayong super successful ka na, kailan mo namang balak na magpakasal, ha? Gwapo ka naman at super successful. Sabi nga sa magazine ni Chloe, isa ka sa mga pinangalanang most sought billionaire bachelor of the country. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin pinapakilala sa amin na nobya mo man lang? O di kaya fiancé na? Aba, gusto ko magkaroon ng apo sa tuhod mula sa nag-iisang apo ko. Lola said. Okay, the marriage and the baby talk again. My grandmother had been nagging me about that ever since I turned 25 last month. And what I always do each time she brings up that topic, I try to reason out with her. Lola, I still don't have any plans on settling down. I just turned 25 and I'm still enjoying my bachelorhood. Let's talk about that when I'm already 40. Oo, sige, mumultuhin kita. Loko kang bata ka. Sa tingin mo ba'y buhay pa ako pag 40 ka na? Aba, wala na tayong lahing propeta Alden Villaverde para makatagal ako ng ganong kahaba. Matanda na ako, Alden. At kung plano mo mag-settle down ka pa kapag 40 years old ka na, edi, hindi ko na makikita ang apo ko sa tuhod niyan. Nakasimangot na sabi ni Lola. Nilapitan ko naman siya at niyakap. Isang paraan ng paglalambing ko sa kanya. Lola, malakas pa naman kayo. Mukha pa nga kayong bata aabot pa kayo niyan. Sabi ko sa kanya sa malambing na boses. Che, huwag mo nga akong inuuto. Bakit ba kasi hindi ka nagde-date? Marami akong mga amiga na may mga apong mga dalaga pa. Pwede kitang ipakilala sa kanila kung gusto mo. She said. Lola, there's no need to do that. I date, okay? But the right girl is not yet really out there. I explained to her. Apo, habang hinihintay mo yung right girl na yan, namamatay na ako. Kaya pwede, hanapin mo na lang siya, ha? Lola said. Ay nako, Bernadette. Matagal ka pang mabubuhay niyan. Singit naman ni Lolo na nagbabasa ng newspaper. Hindi natin masasabi. Sabi ni Lola na nakapagpakunot ng noo sa akin. What do you mean? Seryosong tumingin sa akin si Lola. Apo, may sakit ako sa puso. Minsan sumisikip bigla ang puso ko at nahihirapan akong huminga. Nagpa-check up ako at may sakit na talaga pala ako sa puso. What? Then let's get you treated then. Nag-aalalang sabi ko sa kanya. Magpapagamot ako, pero sa isang kondisyon. Sabi ni Lola na nakangiti ng nakakaloko. Hindi ko naman mapigilang hindi mapailing sa sinabi ng lola ko. Talagang may kondisyon pa siya bago magpagamot. I heaved a sigh. Okay, what is it?
Tanong ko na lang habang napapahilot sa sentido ko. You have to get married first before I take a treatment, she said, still smiling widely. What? Lola! Hindi makapaniwalang sambit ko. Shoot! What kind of condition is that? Ayaw mo. Di sige. Hintayin na lang nating mamatay ako. Hayaan mo na lang na mamatay ang lola mo nang wala kang ginagawa. Sabi ng magaling kong abuela sa tonong nangongonsensya. Natampal ko ang noo ko na wala sa oras dahil sa sinabi niyang kondisyon. Napatingin ako kay lolo para humingi ng tulong pero nagkibit-balikat lang siya tsaka bumalik sa pagbabasa ng newspaper niya. I can't believe this. My grandmother is blackmailing me right now. Kung hindi ako magpapakasal, hindi raw magpapagamot ang lola ko na baka maging dahilan pa para mawala siya ng mas maaga sa amin. At syempre, ayokong mangyari yon. But fuck, I don't want to get married too. Not yet. Damn it. Now, what should I do? O ano, hindi ka pa rin mag-aasawa? Lola asked me and I can't help but curse in my mind. I heaved a sigh. Kung bakit kasi magaling man-blackmail tong lola ko. I'll think about it. Don't think about it, Apo. Do it! At kapag may girlfriend ka na, pakilala mo lang sa amin para maipakasal ka na namin, ha? Hindi mo kasi natatanong, handa na ang lahat. Bride na lang ang kulang. Ngingiti-ngiti pang sabi ng lola ko sa akin. Napapailing na lang ako. Fuck, I'm doomed. Pagkaalis ko sa bahay nila lola kanina ay nakipagkita ako sa mga kaibigan ko sa isang restaurant. Baka sakali makatulong sila sa isang problemang gawa ng magaling kong abuela. Anong problema doon, Dre? Di magpakasal ka. If you want, I can even lend you one of my girls. Ron said while smirking. Gago, tingin mo kay Alden, aso? Pagkatapos mong tikman yung mga babae mo, papahiram mo sa kanya para pakasalan niya? Tanong ni Daniel. Pwede rin, come on, that's what friends are for. They share, and that includes women. Sabi pa ulit ni Ron na hindi na napali sa labi ang pagkakangisi. What do you suggest he would do then, geniuses? Aba, mahirap nang maghanap ngayon ng babae na hindi mai-in-love sa kagwapuhan ko. Sabi ni Ron na agad namang binigyan ng masamang tingin. Hindi siya pinag-uusapan pero ang gago sinisingit palagi ang sarili. Okay sa kagwapuhan si Alden pero mas gwapo pa rin ako. Narcissistic asshole. Hire a bride. Danielle said who is busy looking at his phone. What? That's not a bad idea. Basta dapat humanap ka ng babae na talagang tutupad sa usapan. Ron agreed. Do I look like I have another choice? Damn. Why did I even have a blackmailer for a grandmother? Let's give it a try. But do you know where I can hire a bride? I asked them. Don't worry, Dre. Ako nang bahala dyan. I know a company where you can hire a Mrs. Villaverde. Ron said. Well, just make sure it's not a cheap company. Aba, choosy ka pa. Sabi nito kaya agad ko siyang sinamaan ng tingin. Kidding, Dre. Don't worry, hindi cheap to. Right the very moment we sat on our table, women started surrounding us and taking our pictures and requesting for our autographs. We even needed our bodyguards to keep those women away from us. Halos lahat kami nagulat nang bigla na lang kanelyuhan ng isang waitress nitong restaurant, yung isang matabang foreigner at tinulak ito sa dingding ng restaurant. Para sa isang babae na may kaliitan at mukhang 5 flat lang, malakas ito dahil naibalibag niya sa dingding yung malaking foreigner. Shit! The foreigner cussed. Shit ka rin! The waitress cursed back. Gago ka! Ang bastos mo Hoy, itong pinasok mo, restaurant, hindi bar. Naiintindihan mo? What the hell are you saying? Say it in English, woman. Aba, abuso ka rin Ginawa mo lang ang massage ball ang puwet ko. Gagawin mo pa akong translator mo? Ayos ka rin Chong. Ang lakas ng loob mong mambastos. Di ka naman pala marunong umintindi ng Tagalog.
Kung yung mukha mo kayang pangit ang i-transform ko para magkamukha na kayo ni Shrek. The waitress shouted. Miss Mendoza, bitawan mo na siya ngayon din. A man, who I think is the manager of this restaurant, ordered her. Miss Mendoza, you are The manager wasn't able to continue what he was about to say because the waitress lifted her hand in front of his face to make him stop talking. Huwag mo nang ituloy. Dahil I quit. May pa-you're fired ka pa dyan. Kayong apuyan kong dalawa nitong imported na baboy na to eh. Leche. The waitress said before letting go of the man. She was about to walk away, but the foreigner said something that made the waitress stop. Bitch! And in an instant, the foreigner is now lying on the floor with blood flowing in his nose. The waitress just punched him. Hard. Naglakad na ito paalis sa kinaroroonan ng foreigner na nagmumura at ng manager na natataranta na. Dumaan ito sa harap namin kaya naaninagan ko ang side view ng maamong mukha nito. She is an example of a small but terrible woman. Tabi! Sigaw niya sa mga nagkukumpulang mga babae na agad nagsitabi at dire-diretso itong lumabas ng restaurant. Now, that is one hell of a woman, Ron commented. And before I knew it, I found myself smiling because of that girl. Son's point of view. Leche! Bad trip yung kanong yun, manyakis na baboy na yun? Aba, anong tingin niya sa akin? Pokpok! Siya kayong pukpukin ko ng maso. Sa sobrang inis ko naman, ay nagpapadyak ako. Kailangan kong mailabas ang galit kong to, kundi baka balikan ko yung manyakis na yun at dalhin sa isang lechonan sa Bulacan at ipakremate doon. Natigil lang ako nang marinig ko ang phone ko na nagre-ring. Si Jobert. Hello, Jobert. Bungad ko sa kanya sa kabilang linya. Bakla, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na Jamie? J-A-M-I-E. Sabi ka agad nito mula sa kabilang linya. Oy, ano nga, Jobert? Sabi ko na lang at di na pinansin ang pangalan na gusto niyang itawag ko sa kanya. May pa Jamie pa kasi Jobert naman ang pangalan. Sabi ng Jamie eh. Hay nako, tatawagin kitang Jamie kung nagpabinyag ka ulit. Ikaw bubuhat sa akin. Oo. At itatapon kita sa imbornal kung hindi mo pa sabihin sa akin kung bakit ka tumatawag. Inis na masabi ko sa kanya. Isa pa to eh. Bad trip na nga ako, ang kulit pa. Ay nako, bad trip ka na naman dyan, Osha. Alika na rito sa ospital. Hinahanap ka ng doktor ng kapatid mo. May importante daw sasabihin sa'yo. O sige, pupunta ako riyan. Sabi ko kaagad nang narinig ko ang dahilan ng pagtawag nito. Pagkababa ko ng phone ay pinara ko yung isang paparating na jeep at sumakay. Hindi ko naman mapigilang hindi mapahinga ng malalim. Nawalan ako ng trabaho dahil sa manyakis na yon. Paano na to? Kailangan makahanap na ako ng trabaho kaagad para may ipambayad ako sa operasyon ng kapatid ko. Kulang kasing kinikita ko bilang isang news writer ng isang newspaper. At saka, ayoko ding umasa sa maliit na grocery store namin kay mama at papa. Alden's point of view. Don't worry, Dre. Ayos na yung bride mo. Ang kailangan mo lang gawin, pumunta bukas sa simbahan. Ron informed me in the other line. Siguraduhin mo lang na maayos yung babaeng napili mo kundi pababagsakin kong business mo. Like you can? But don't worry. She's hot, sexy, pretty, and sophisticated. Definitely your type. Okay, thanks man. Don't mention it. Sige na, mag-beauty rest ka na pare. Nangiinis pang sabi nito. Gago, sige, later Jay. Sige, see you tomorrow in your wedding. Hindi ko na pinatulan pa ang sinabi ni Ron. Nahilot ko na lang ang sentido ko habang iniisip ko ang mga mangyayari bukas. Na-inform ko na rin ang pamilya ko tungkol sa kasalang mangyayari bukas. They were eager to meet the girl already but I just told them they would meet her tomorrow. Hindi naman na sila umangal pa, lalo na si Lola dahil ang gusto lang naman niya ay makapag-asawa ako kaagad at mabigyan siya ng apo sa tuhod.
Tungkol naman sa babaeng hinire ni Ron, sigurado akong naibigay niya na at napirmahan yung papel na naglalaman ng rules ng relasyon namin pagkatapos ng kasal. Ang mga rules na yun ay una, bawal malaman ng kahit sino ang tungkol sa setup namin. Pangalawa, walang pakialaman ng buhay unless nadudungisan niya na ang apelido ko. Pangatlo, sa isang bahay kami titira, pero para lang siyang border sa bahay ko. Pang-apat, bibigyan niya ako ng isang anak at pagkatapos nun, maghihiwalay na kami. At ibibigay ko ang pera sa kanya. Wala na siyang magiging connection sa akin at maging sa bata. Tuluyan na siyang mawawala sa buhay namin ng bata. Panlima, the most important rule, she should not fall in love with me. As simple as that. If she is able to follow all those 5 rules, 10 million will be given to her. Our relationship would just be an employer-employee-like. No strings attached. Napatingin naman ako sa wall clock ng kondo ko. It's already 11 p.m. I can't help but sigh. Tomorrow will be a busy day for me. Damn it. I'm gonna kill Ron for this. Shit. The bride he hired is 1 hour late. And I'm about to lose face in front of everyone who are in the church. Tumayo naman si Lola sa kinauupuan niya at nilapitan ako. Apo, darating pa ba yung mapapangasawa mo? Tanong niya sa akin. Lola, wag po kayo mag-alala. On the way na po. Nagka-problema lang kasi pero on the way na po siya. Sagot naman ni Ron na siyang best man ko. Pagkabalik ni Lola sa upuan niya ay pasimple kong kinuwelyuhan si Chino. Damn it, Ron. Where the hell is that fucking bride of yours that you hired? Gigil na bulong ko sa kanya. Dre, kalma ka lang. On the way na talaga. Sabi pa ni Ron. Siguraduhin mo lang dahil mapapatay kita nang wala sa oras pag di pa siya nagpakita. Banta ko sa kanya. Halos nagbubulungan na ang lahat ng mga tao na naririto ngayon sa simbahan habang iniintay pa rin namin yung bride. Fucking hired bride. She better make it here or I'll kill her too. Son's point of view. Kuya, paliparin mo na. Pagmamakaawa ko naman kay Kuya driver. Kanina pa kasi kami nakatigil dahil sobrang traffic at nalilate na ako sa magaganap sa may simbahan. Nabalitaan ko kasing may ingranding kasalan doon at bala ko sanang magtinda ng sampagita para dagdag sa mga panggastos namin. Tiyak na malaking kikitain ko doon. Isa pa, ang taas ng babayaran ko. 200 lang dala kong pera at 150 ng metro ko. Miss, hindi naman si Darna tong sasakyan ko. Pamimiloso po naman sa akin ng kuya taxi driver kaya napataas ang kilay ko. Bigyan mo ako ng barbell, kuya. Malay mo si Captain Barbell pala siya at hindi si Darna. Kung gusto mo, ibigay mo sa kanya yung kabibe. Malay mo si Jezebel pa siya. Sarkastikong sabi sa kanya. Leche, pipilosopahin pa ako. Napatingin ako sa phone ko nang mag-vibrate iyon. May text galing kay Jobert at tinatanong na kung saan ako at kaagad ko namang nireplyan. Umusad kami pero kaunti lang. Leche. Dali-dali kong ginalas yung suot kong heels at nilabas mula sa bag ko yung pink na sneakers at isunuot. Kuya, heto na bayad. Sibat na ako dito. Malilate na talaga ako eh. Sabay abot sa kanya ng 200 pesos na dala ko. May narinig akong sinabi siya pero hindi ko pinansin na. Halos nakatingin ang lahat sa akin habang tumatakbo ako. Aba, runaway bride lang kasi yung peg ko ngayon. Paano ba naman nakadress akong puti at may corona pa na bulaklak sa ulo? Sana lang hindi ako magmukhang losyang mamaya dun sa simbahan. Habang tumatakbo ako naririnig ko ang chini-cheer ng mga taong nadadaanan ko. Yung iba akala may shooting pa. Yung iba naman nang-congratulate. Halos 10 minutes din ako naglalakad takbo bago ako nakarating sa St. Jude's Parish. Okay. Hinga muna, son. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Whew! Nang umayos-ayos ang paghinga ko, doon lang ako naglakad papunta sa may nakasarang pintuan ng simbahan. Napataas kilay ako na may makita akong 4 na naka-black suit na lalaki. Mukhang mga bodyguards. Laking gulat ko naman nang hatakin ako ng isang beki papunta sa nakasaradong pintuan ng simbahan. Teka, asa na sila Jobert?
At bakit nakasara tong pintuan ng simbahan? Akala ko ba may kasalang magaganap dito? Ay ewan, baka nasa loob lang sila. Huh! Hinga lang ulit, San. Nang tuluyan ng umayos ang paghinga ko ay agad kong binuksan yung pintuan ng simbahan. Bili na po kayo ng Malakas sa sigaw ko. At unti-unting nalaki ang mga mata ko habang nakatingin ngayon sa mga taong nakatingin sa akin. Uh-oh. Lalabas na sana ako pero biglang hinarangan ng 4 na men in black ang daraanan ko. Biglang lumapit sa akin ang Becky. Buti andito na kayo, ma'am. Ikaw na lang kasing hinihintay. Sabi ng Becky humatak sa akin kanina. Hala, teka. Anong akong iyong hinihintay? Hindi ako yung bride, ano? Teka. Hindi ako yung Ikaw na, ma'am. Pagpuputol ng Becky sa sasabihin ko sana at tinulak pa ako. No choice. Naglakad na ako sa aisle pero palingon-lingon pa rin ako sa may pintuan para tumakas sana. Kaso andun yung 4 na men in black at nakaharang sa may pintuan. So pag nagtangka akong umalis, haharangan nila ako. Alanganing ngiti na lang binigay ko sa mga taong niningitian ako. Oh my G. Mali ang bride niyo. Nang makarating ako sa may altar ay lumingalinga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kaya napayuko na lang ako. OMG. Kilala ba talaga ng groom ang bride niya? Ba't di niya sabihing mali ang bride na naririto ngayon? Adik pa tong groom na to? Naka-drugs ba siya? Shabu? Marijuana? O nasobra ng paglanghap ng Tide powder? You're late. Halos tumahas lahat ng balahibo ko sa katawan nang bigla na lang may bumulong sa akin nun. Pagkatingala ko, para makita ko yung taong bumulong sa akin ay napatigil ako. One word. Nga. Oh my gulay. Gwapong pamatay. Ang gwapo, men. Hindi kaya nasa langit na ako? Agad ko namang hinawakan ang gilid ng labi ko. Tululaway check-up. Grabe. Kalaglag brat panty at nakakalagas ng buhok sa kilikili ang kagupuhan niya. Pero, wait lang. Ba't familiar ang mukha niya? Saan ko na nga ba siya ulit nakita? Let's go, sweetheart? Tanong naman ito sa akin. Shit, sweetheart daw? May gulay. Wow. Halos malaglag ng ovaries ko nang bigla na lang nitong nilahad ang kamay niya sa akin. At nag 1 million megawatt smile na si kuya. Nako, mapapaagat ang pagpunta ko sa inyo, Lord. Nakakaatake ng puso kasing kagwapuhan ng isang to. Pero teka lang, di ba dapat alam niya hindi ako ang bride niya? Ang weird naman ng isang to. Napatingin naman ako kay Father na hinihintay kami. Father, wait lang po ha. Ang gwapo kasi masyado ng sweetie ko. Nahihirapan akong huminga. Doon muna kami ha. Aayusin lang namin ang puso ko. 3 minutes lang. Wait lang. Sabi ko kay Father na may kasama pang hand gestures habang sinasabi yon at saka hinili yung gwapong nilalang sa gilid ng simbahan. Hindi ko na lang pinansin ang lahat ng taong nakatingin ngayon sa amin. Dapat malaman ng isang to na hindi ako ang bride niya. Baliw na ata kasi tong groom na to kasi hindi niya kilala ang bride niya. Sayang, gwapo pa naman. Magsasalita na sana ako pero naunahan niya na ako. What now? In case you haven't noticed it yet, the wedding is 1 hour delayed already because of you. Galit na sabi niya sa akin kaya napataas ang kilay ko. Teka, ba't galit tong isang to? Chill lang kuya ha. Hindi naman kasi ako yung bride mo eh. Sabi ko naman sa kanya. Wait, what? Gulat na sabit nito na mas ipinagtaka ko. Alam mo, ang weird mo. Ikaw lang ata nakita kong groom na hindi mamukhaan ng bride niya. Nakadrugs ka ba? Di ko napigilang tanungin. Sinamaan naman niya ako ng tingin bago sinenyasan yung lalaking katabi niya kanina sa altar na agad namang lumapit sa amin. What the hell is going on here, Ron? Is she the hired bride or not? Tanong ni gwapong nilalang kay kuyang bagong dating na tinawag niyang Ron. Baka nagparitoke, Jay? Parang nag-ibang mukha eh. Sagot naman ng Ron, nakakamot-kamot pa sa ulo niya. Pero wait, anong ritoking sinasabi niya? At anong
Hired bride. Excuse me kuya ha. 100% natural tong mukha ko. Walang retoke. Walang labis, walang kulang. Sadyang maganda lang. Singit ko sa kanila kaya napatingin silang dalawa sa akin. Damn it. I can't believe all this shit. Mura ulit ng gwapong nilalang na napahilot pa sa sentido niya. Seryosong tumingin naman ito sa akin. You can't go. You are going to be the replacement. Ha? Anong replacement ang sinasabi mo? Kunot na akong tanong sa kanya. Nako, mukhang sayang isang to. Gwapo na sana kaso mukhang may saltik naman sa utak. Let's get married. Just say I do later. And 10 million will be yours. Biglang sabi ng gwapong nilalang na literal na nakapagpanganga sa akin. Ano raw? 10 million pesos? Basta mag-idol lang ako? Sinuri ko naman ang maayos sa mukha ni gwapong nilalang at humanap ng ebidensya kung nakahit-hit ba siya ng marijuana o nasobrahan lang sa pag-inom ng cobra at pagkain ng kimchi. Mas napanganga pa ako lalo na makita kong wala namang sinyalis ang pagbibiro ang mukha nito. Seryoso pa nga ito habang nakatingin sa akin. Bakit? Seryoso nga siya? Wait, seryoso ka talaga? 10 million? Mag-idol lang ako? Pera biro? Paninigurado ko pa. Yes, okay? I'm not the type of person who jokes around, especially when it comes to serious matters. Seryosong sagot niya. Mukha nga hindi marunong mag-joke eh. Sungit. So what do you say, Miss Beautiful? Tanong sa akin ng Ron. Will you accept his offer? Mag-aaydo lang. 10 million na. Lord, thank you. Ito na to. Ito na yung matagal ko nang hinihintay na swerte sa buhay ko. Mapapagamot ko na rin ang kapatid ko. Magiging milyonarya pa ako nang walang kahirap-hirap. Mabibigyan ko na kaagad ng magandang buhay ang pamilya ko sa oras na makasal ako sa mokong na to. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Dali-dali kong hinatak si gwapong nilalang papunta sa may altar. Father, simula ng kasalan. Ngayon na. As in, now na. Go, bilisan niyo na. Wala nang kakarakaraka. Gumora bells na tayo para makapag-aido na ako. Sabi ko kay Father na nagulat pa at natatarantang sinimula na ang seremonya. Lord, thank you talaga. Mahal niyo nga ako. Thank you. 10 million. 10 million? 10 million? This is advanced. Alden's point of view. Pagkatapos ng kasal, hindi sa may reception area kami dumiretso kaagad, kundi sa isang room na hotel ko kung saan ginaganap ang reception. Ganun pala. Tatangu-tangu pang sabi ni San Ira Mendoza pagkatapos sabihin sa kanya ni Ron ang lahat. Bigla naman siyang tumingin sa akin. Pero bakit kailangan mo pang mag-hire ng bride? Gwapo ka naman, mayaman, tisoy pa at matangkad pa. Wala ka bang jowa? She asked and I was about to answer her question when her eyes widened. OMG, wag mo sabihin bakla ka. Natawa naman yung lima sa sinabi nitong babaeng to. I gave them my death glare. I'm not gay, I said in gritted teeth. I even emphasized the word not. Okay, sabi mo eh. Malay ko lang naman kasi, you can never tell. Marami kasi mga gwapong sayang lang dahil kaparehas lang namin ng preference sa buhay. Kibit balikat na sabi niya. This woman? Hindi bakla yan si Alden pero sadyang ayaw niya lang na pumasok sa isang seryosong relasyon. Kaya wala siyang girlfriend na pwedeng pakasalan. Arky said. You really look familiar. Ron said while looking at Son's face. She's the woman from the restaurant. The one who punched the foreigner? Danielle answered. No wonder she looks familiar. So, she's that woman, huh? Oo nga. Ron said, who even nodded as he remembered who Son is. Nako, nandun pala kayo? Nakita niyo ako? Nakakahiya naman.
she said shyly. Don't be. That asshole deserved that punch anyway, Ismael said, grinning. I coughed to get their attention. I handed the paper which contains my rules to Sun. Ano to? She asked. Papel, I answered in a sarcastic tone. Alam ko, pero anong laman? She asked again. Uso magbasa. Sungit. Komento niya pa bago niya sinimulang basahin yung binigay kong document sa kanya. Damn. I think I need a huge bank of patience for this woman. Rule number 1, she read it out loud. No one should know about our business, as in no one. No one? Eh bakit sila? Alam naman nila. She asked, then pointed at the guys. They're the exception, I answered. Asus, may exception din pala. Pero kung no one ka rito. Biglang sabi nito, fuck. I can really strangle this woman right now. She really know how to piss me off. Rule number 2. We shouldn't mind each other's lives, not unless I start dragging your name. Nahihila palang pangalan? Tanong ulit niya. Would you just keep on reading the rest? You're getting on my nerves, woman. I said to her in an annoyed tone. Okay, relax. Masyado namang hot ang ulo mo, pare. Nagtatanong lang eh, chill ka lang. Rule number 3. We will live in the same house, but I would just be a boarder in your house. So ano to? Magbabayad ako ng renta sa'yo. Sabi ni San. No, okay? Damn it, keep on reading, would you? Hindi ko na napigilan pang inis ka sa babaeng to. Pinapainit talaga niya ang ulo ko. Kung bakit kasi sa lahat ng bagay, may hirit pa siya. Okay, nagtatanong lang naman eh. Chillax, man. Malay ko ba naman kasi? Sabi naman kasi dito, border. Eh nililinaw ko lang. Pick ko naman ito. Komento nito bago binalik ang atensyon doon sa papel. Rule number 4. I should give you a Ano naman tong rule number 4 mo? Child? Kung makagive ka naman, anong akala mo? Tinatay lang ang bata? Ayoko. Sabi ni San. That's part of the rule. If you can't do that, then there's no 10 million for you. I told her. Eh, di sabihin mo na lang sa lola mo, baog ka. She said. My forehead crumpled with what she said. Are you insulting me? Hindi kami lahi ng mga baog. Eh, di sabihin mo na naiihi kong matres ko. Hirit na naman niya. This woman is crazy. Naiinis ka ba? Sinamaan ko na rin ng tingin ng 5 kasama namin dito. Imbis na tulungan ako, tinatawanan pa mga pinagsasasabi ng babaeng to. Okay, papayag ako. Pero dapat taasan mo ang sweldo ko. Aba, ibang usapan ng pagbubuntis no? Maglilihi ka, tataba ka at magmumukhang bola-bola. Tapos pag manganganak ka na, mafi-50-50 pa ang buhay ko. Pag nakapanganak na ako, sira pang figure ko. Kaya banker? Hire! Sabi nito. Aba, mautak din ang babaeng to. Kung hindi lang para sa lola ko, hindi ko papatulan tong babaeng to. Fine. 13. I told her. Higher. 15. Taas pa? Hirit pa din niya. Fuck. Damn it, 20, last price. I said in a firm tone. Call. Dali mo naman palang kausap eh. Napangiting sabi nito. Fuck. I'll make sure she's gonna earn that hard. Shit. 20 million ang winaldas ko ng ganun-ganun lang para sa babaeng to. Rule number 5, I should not fall in love with you. Wow, kuya, no offense ha. Pero talagang ako hindi dapat ma-fall sa'yo? Pansin ko lang ha. Hilig mo sa first person point of view, no? Lagi na lang ikaw, ikaw, ikaw. Self-centered much? At saka, malay mo naman, ikaw ang ma-in love sa akin.
she commented. Now, that's where I left. Me? Fall in love with you? Huh, no fucking way, woman. You're not my type. I said to her with a grin on my lips. Sabi mo eh. Pero pag ikaw na in love sa akin, huwag kang hahabol-habol. Sabi naman ito. I just smirked again with what she said. That will never happen. So, do we have a deal? I asked her. Deal? Sagot naman ni Sun. Then we shook our hands, sealing the deal. Sun's point of view. Pagkatapos namin mag-usap, pumunta na rin kami sa wakas dito sa my reception area. Buti nga, gutom na rin ako. Susubo na sana ako nang bigla na lang may umagaw doon sa spoon na hawak ko. Tatarayan ko na sana yung taong yon pero hindi ko na natuloy nang makita ko na si gwapong nilalang / Alden Villaverde / Mr. Billionaire Bachelor na nakita ko kahapon sa magazine ang pumigil sa akin. Oh, bakit? Kitang kakain ng tao eh. Pagtataray ko sa kanya. Ganyan talaga ako, mataray pag gutom. Eat later. I need to introduce you to my family first. Sabi ni Alden. Hindi ba pwedeng silang later at itong pagkain ko ang first? Tanong ko naman sa kanya pero hindi siya sumagot. At bagos ay nakatingin lang siya sa akin. Sabi ko nga silang una. Sabi ko na lang sabay tayo mula sa pagkakaupo ko. Agad kaming lumapit sa table na kinaroroonan ng pamilya niya. Han, meet my grandparents. Hector Villaverde, Bernadette Villaverde. My parents, Alan Villaverde and Maya Villaverde. Everyone, I'd like you to meet my wife, Sun Ira Mendoza. Pagpapakilala naman ni Alden sa akin sa pamilya niya. Hello po, nice meeting all of you po. Nakangiting sabi ko sa kanila. Nice meeting you too, Iha. Nakangiting sabi ng lolo ni Alden. Welcome to the family, Iha. Nakangiting sabi naman ng daddy ni Alden. Thank you po. My. Ang ganda mo pala, Iha. Pero bakit ngayon ka lang pinakilala sa amin ni Alden? Bakit hindi niya nababanggit sa amin na may girlfriend na pala siya? Ang tagal-tagal ko rin siyang kinulit na mag-date. Yan pala ay may girlfriend na siya. Sabi naman ng lola ni Alden. And by the way, where's your family, Iha? Hindi ba sila makakadalo? Tanong kaagad ng mama ni Alden. Napatingin naman ako kay Alden at humingi ng tulong, pero ang loko nag-iwas ng tingin. Leche tong isang to. Maimpacho ka sana. Ano po kasi, ayoko lang po kasing magulo yung private life ko, kaya sinekreto ko na lang po ang relasyon namin ni Alden. Alam naman po natin, isang kinikilalang businessman si Alden at daig pa nilang isang artista sa kasikatan niya at ng mga kaibigan niya. Pagpapaliwanag ko sa kanila. Oh wait, ilang taon na ba kayo magkasintahan? Tanong naman ng mama ni Alden. 2 years po, sagot ko. 1 year, sagot naman ni Alden na sumabay sa pagsagot ko. Ha? Ano ba talaga? Naguguluhang tanong ng mama ni Alden. Paano ba naman magkaiba kami ng sagot ng anak niya? Nalintikan na. Pasimpleng ngumiti naman ako tsaka humarap kay Alden at tinapik ang pisngi nito kaya pasimpleng sinamaan niya ako ng tingin. Ikaw talaga, sweetie, makakalimutin ka. 2 years kaya, remember? Ayan kasi masyado kang busy sa work. Nakalimutan mo ng 2 years na tayo. Sabi ko sa kanya tsaka binigyan siya ng leche ka, umarte ka ng maayos kundi sisipain kita, stare. Right. Sorry, I forgot. Sabi na lang ni Alden na pasimpleng ngumiti rin nang tumingin sa mama nito. It's okay. Iha, natikman mo na ba yung mga pagkain na pinahanda namin itong mama niyo? Tanong naman ng lola ni Alden. Hindi pa nga po eh. Kasi itong apo niyo, hinila ko bigla nang titikman ko na. Oh, dapat tikman mo na. I'm sure masasarapan ka. Sige na Alden, pakainin mo ng asawa mo. And Iha, simula ngayon, call me Lola, and Lolo naman ang itawag mo sa asawa ko. At Daddy at Mama naman ang itawag mo sa parents ni Alden dahil parte ka na ng family namin. Sabi ulit ng Lola ni Alden. Sige po Lola. Medyo nautal pang sabi ko.
Naku Lola, kung alam niyo lang na kunwari lang lahat ng to. At ngayon pa talaga ako nakonsensya. Bumalik din kami sa table namin sa may harapan pagkatapos namin kausapin ang pamilya ni Alden. Sa duration ng reception, pinapakilala lang ako ni Alden sa lahat ng mga bisita. Halos tuyong-tuyo na nga ang bibig ko kakangiti sa mga taong di ko naman kilala at mga taong kilala ko lang by face, kagaya ng mga politicians, mga iba't ibang businessmen, models at mga artista na dumalo. In fairness, mahirap din palang trabahong to. Nakakatuyo ng gums. Pero okay lang. 20 million naman ang kapalit. Okay lang matuyo yung bibig ko. Kahit nangalangal ako pa. Isama pang intestines ko. Basta ba maging instant milyonarya ako? Mwahahaha. Son's point of view. Aray ko, ang sakit ng likod ko. Grabe, dapat ata uminom ako ng Sherifer nito. Sabi ko pagkapasok ko sa kwarto namin dito sa hotel ni na Alden. Agad din akong nahiga sa kama. Evan. Sabi ko nang tuluyan akong humiga sa kama. Sherifer has nothing to do with your back. That's for your height, dummy. Narinig kong sabi ni Alden na nakaupo sa sofa at inalis ang sapatos niya. Eddie Anlin, ate nito? Gwapo nga, sumit-sumit naman. Naglihi ata ang isang tao to sa samahan ng loob eh. You take a shower first. Narinig kong sabi niya. Mauna ka na, nagbumuwin pa nga kami ng kami. Sagot ko sa kanya habang nakatingin lang sa may siling ng kwarto at yakap-yakap ang isang unan. Baliw. Narinig kong sabi niya pero hindi ko na pinatulan pa. Ba't ko papatulan kung totoo naman? Matagal na talaga akong baliw. Magandang baliw, haha. Maya-maya pa ay narinig kong pagsara ng pintuan ng bathroom. Dali-dali naman akong tumayo at pumunta sa may walk-in closet at inalis yung gown na suot-suot ko at sinuot ko yung robe. Kinuha ko na rin yung damit na nasa bag ko na ipampapalit ko sana after ng pagtitinda ko kanina. Pero yun nga, sa maling venue ako napunta. Buti na lang walking shorts yung dala ko. Halos makatulog na akong kakahintay kay Alden na matapos. Grabe, ang tagal ah. Daig pang babae. Ganun ba kadaming dumi sa katawan niya at hindi isang ilod lang ang ginagawa niya? De, joke lang. Huwag nating sabihin sa kanya. Makabigla na talaga niya akong ibigti. Narinig ko naman ang pagbukas ng pintuan ng bathroom kaya napaupo ko mula sa pagkakahiga ko sa kama. Magsasalita sana ako pero agad nawala sa utak ko yung sasabihin ko dahil sa nakikita ko ngayon. Oh my, makulay na buhay. Nakatayo lang naman kasi si Alden sa labas ng bathroom at tanging ang tuwalya na nakatapis sa bewang niya ang saplot niya sa katawan. Kaya kitang-kita ko ang 8-pack abs niya. Wow! Parang Nescafe lang. Ang yummy! Like what you're seeing, sweetheart? Mapanuksong sabi niya habang nakangisi pa. Mukhang napansin niyang nakatingin ako sa perpekong katawan niya. Grabe. Pa-slow motion ko namang itinakip ang kaliwang kamay ko sa bibig kong nakanganga at halos pulang-pulang mukha ko dahil sa pagkaya. Hindi ko napigilang hindi mapalunok. Maghunos dili kang malanding version ni San. Pasimpleng umubo ko at nag-iwas ng tingin. Hindi naman totoo yan. Dinodrawingan mo lang. Sabi ko na lang para takpan yung pagkapahiya ko. Wanna touch it? May pang-aasar pa rin sa boses sa tanong niya. Wag na, baka makagat ko pa. Mahilig pa naman ako sa pandesal. Rawr! Pagkasabi ko noon ay dali-dali kong kinuha yung nakahandang damit ko at yung towel at saka patakbong pumasok sa bathroom. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa nito. Daig ko pa ngang nakapagkarirahan sa pagkahabol ng paghinga ko na makapasok na ako sa bathroom. Whew! Grabe, parang The Amazing Race lang yung abs ng loko. Nakakahingal tignan. Binilisan ko naman ang pag-shower. Pagod na rin kasi ako at gusto ko na matulog. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas dahil pupuntahan ko si Cedric sa ospital para ma-schedule ng operasyon niya. Hindi ko naman mapigilang hindi mapangiti sa tuwing maiisip kong makakakita na rin sa wakas ang kapatid ko.
Paglabas ko sa banyo, naabutan ko na rin si Alden na nakasandal sa headboard ng king-sized bed at nagbabasa. Pero hindi katulad kanina, nakasuot na ito ng puting sando at pajama pants kaya naman kita ko ang biceps nito na may tattoo. Grabe, alagang-alaga talagang katawan. Parang sarap maglambitin tuloy sa braso niya. You can stop admiring my body and just go to sleep already. Sabi naman ito. Pero, sa libro pa rin ito nakatingin. Agad naman ako nag-iwas ang tingin. Pinya ka ba? Ba't parang dami mong mata? And excuse me, I'm not admiring your body. I'm admiring your tattoo. Palusot ko lang kahit ang totoo ay yung katawan naman talaga niyang tinitignan ko. I saw the corner of his lips went up, forming a smile. I'm not a pineapple, but I can feel you staring intensely at me. If I were an ice cream, I might have melted already. Sabi pa nito. Che, teka nga pala. Andiyan ka matutulog sa kama, saan naman ako matutulog, aber? Pagtataray ko sa kanya para mapagtakpan ulit ang pagkapahiya ko. He gave me a disbelief look. In the bed too. Maybe. But if you want, you can sleep in there, sa sofa. Your choice. Wow, thank you ha. Hindi ko alam ang gentleman mo pala. Sarkastikong sabi sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, hindi tayo pwedeng magkatabi sa iisang kama. Kaya kung pwede, ikaw na lang dito sa sofa. And why can't we share the same bed? It's not like I'm gonna do anything to you. Like I said, you're not my type. Sabi nito na ikinainis ko. Kailangang ulit-ulitin na hindi niya ako type? Aba, hindi ko rin siya type ano? Kahit pagwapo siya. Ang yabang mo rin masyado, no? Ayoko magkatabi tayo dahil malikot ako matulog. Paminsan-minsan naninipa rin ako. Sabi ko. Totoong malikot ako matulog pero ang pinakadahilan naman talaga kung bakit ayoko siya makatabi sa iisang kama eh dahil hindi ako sanay na may katabing makatulog. Lalo na't lalaki pa. Nakaka-conscious. Baka hindi pa ako makatulog. Baka kasi bigla na lang akong naglalaway o di kaya biglang yakap-yakap ko na pala siya nang di ko namamalayan. Mahirap na. May lahi kang kabayo? Biglang tanong niya sa akin. Wala. Pero mukha mo ang magmumukhang kabayo pag sinipa ko. Poker face na sabi ko sa kanya. Leche. Layan pa ako ng kabayo. I'm not planning to sleep there in the sofa, so if you don't want to share the bed with me, then you'll be the one sleeping there. At mukhang seryoso nga talagang loko dahil sinara na nito ang binabasang libro at inilagay na sa may side table at nahiga na. Grrr! Ganun pala ha. Sige, bahala ka. Ikaw din ang magmumukha talagang kabayo bukas. Padabog akong humiga sa tabi niya. Oh, kala ko ba sa sofa ka matutulog? Tanong niya sa akin pero nakatalikod ito. Actually, parehas kaming tinalikuran ng isa't isa. Che, good night. Sagot ko na lang sa kanya. At dahil na rin siguro sa pagod, madali akong nahila ng antok. Alden's point of view. The woman beside me is sleeping soundly like a baby, but here I am not being able to sleep. How can I sleep if the woman beside me made my abdomen her pillow? And all her pillows are not lying on the floor. Kagaya nga ng sinabi nito kanina, malikot itong matulog. I can't even move a muscle because I might wake her up. Ice cream, carbonara, yum. I heard Sun say. She even talks in her sleep. I heaved a sigh. This is gonna be a long night for me. The moment I woke up in the morning, Sun is nowhere to be found already. Damn. Where did that woman go? She even left without saying goodbye or at least leaving a note para alam ko naman kung saan siya pupunta. Siguraduhin lang niyang hindi niya ako tinakasan. Tumunog naman ang message tone ko. Galing kay Lola ang message. Apo, punta ka ngayon sa mansyon. Dito na kayo mag-breakfast ni San. Oh, hell. Now what? My grandma wants us to have breakfast with them, but I don't know where that woman's whereabout. Agad ko namang nireplyan si Lola na lunch na lang kami sasabay sa kanila
At nagsinungaling na lang ako na tulog pa si Sun. I have to find her. I dialed my personal assistant's number. John, I need you to find where Sun Ira Mendoza's whereabout. Yes, boss. And give me all the information about her. ASAP. I don't know anything about her except her name. I have no idea of her family background or her working background. I don't even know if what she said last night to my family is true or if it is just part of her acting. I need all information about her because she's gonna be my wife. For how long? I don't know. But the moment she gives birth to my child, our business will be over. I'll have a child, and she'll have her 20 million. That's it. Son's point of view. Aray! Reklamo ko pagkapasok ko dito sa room ni Cedric, dito sa ospital. Paano ba naman? Bigla-bigla na lang akong sinabunutan ni Jobert. Bro, Hilda ka? Anong ginawa mo kahapon? Ni hindi mo pa sinasagot o nire-replyan ng text ko. At saka nasang ka buong magdamag at hindi ka pumunta rito kagabi, ha? Alam mo bang nag-alala ang pamilya mo sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Jobert sa akin na sinabunutan pa rin ako. Sasagot ako, pero pwede bitawan mo ng buhok ko. Hindi naman damo ang buhok ko at masakit ng anit ko. Reklamo ko sa kanya. Buti na lang at binitawan niya ng buhok ko. Grabe, ang sakit Sagot na, kundi yung buhok mo sa baba mo naman ang sasabunutan ko para mas masakit. Banta naman ni Jobert. Grabe tong isang to, ang brutal. Nagdalawang isip naman ako kung sasabihin ko sa kanya ang nangyari kahapon at yung pagpapakasal ko sa taong kakikilala ko lang kahapon. Teka nga pala, hinahanap kaya ako ng lokong yun? Hindi na kasi ako nag-iwan ng note kung saan ako pupunta. Siguro naman hindi. Sabi nga ng isa sa rule niya, walang pakialamanan kaya wala naman siguro siyang pakialam kung saan ako pupunta. Ano na? Sigaw ni Jobert kaya napatigil ako sa pag-iisip kay Alden. Tapos nagpakasal ako. Sasabihin ko pa sana yung tungkol sa 10 million deal namin ni Alden kaya ako nagpakasal kahapon pero naalala ko na bawal nga pala. Nasa rule niya yon. Nagpakasal? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Jobert. May boyfriend ka, ate? Tanong naman ni Cedric na tahimik lang kanina na nakikinig sa amin ni Jobert. Meron? Sino? Sino yung lalaking yan, ha? Tanong ni Jobert na nalalaki ang matang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba or hindi. Pero sure akong kukulitin ako nitong si Jobert pag hindi ko sinabi. Si Alden Villaverde. Sino yun? Adik dyan sa kanto. Gaga. Yung isa sa mga inaasam-asam mong billionaire bachelors dun sa magazine kahapon. Mataray na sagot ko sa kanya. Natahimik naman siya at ilang segundo lang ay humagalpak ito ng tawa. Nananaginip ka ba o ambisyosa ka lang, sister? Tanong nito, natatawa-tawa pa rin. Paano naman si Fafa Alden Villaverde ang asawa mo, ha? Bahala siya kung ayaw niyang maniwala. Ate, sino yon? Tanong naman sa akin ni Cedric. Huwag ka mag-alala. One of these days, papakilala kita sa kanya. Sabi ko naman sa kanya. Sino ipapakilala mo kay Cedric, ha? Yung mukha ni Fafa Alden sa magazine. Tatawa-tawa pa rin sabi ni Jobert. Pasalamat ang isang to kaibigan ko siya. Kundi baka kanina ko pa siyang nasipa. Napatingin ako sa may pintuan ng room ni Cedric nang may kumatok doon. Sino kaya yun? Lumapit naman ako at binuksan yun. Namilog ang mga mata ko nang mapagsino ko yung taong kaharap ko ngayon. Walang iba, kundi si Alden. At dahil 5 flat lang ako habang ito naman ay mukhang nasa 6'3" ang height, nakatingala ako sa kanya. Oh, sino naman yan? Napatigil naman sa pagtawa si Jobert at naubo nang makita kung sino ngayon ang taong nasa harap namin. At kagaya ko, namilog din ang mata nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya na makabawi ako sa pagkabigla ko. Napatingin naman ako kay Jobert ngayon na parang naistatwa sa kinatatayuan niya at nakanganga.
Hoy, mahipan ka ng hangin dyan eh. Manahimik ka. Nagmo-moment ako rito. Parang wala sa sariling sabi ni Jobert habang nakatitig lang ito kay Alden. Napailing na lang ako sa kaibigan ko. Si Jobert Santos, best friend ko. Pagpapakilala ko kay Alden sa kaibigan kong titig na titig sa kanya. Hi, casual namang sabi ni Alden. Hello. Parang wala sa sariling sabi ni Jobert. Kung nagiging hugis puso lang talagang mata, baka kanina pang hugis puso ang mata ng isang to. Ate, sino yan? Siya na ba yung asawa mo? Narinig kong tanong ni Cedric. Naglakad ako papunta sa kama at naupo sa tabi ni Cedric. Lumapit din si Alden at si Jobert na kay Alden pa rin nakatingin. Oo, siya si Alden Valibete. Asawa ko. Sabi ko sa kanya. Si Cedric Mendoza, kapatid ko. Pagpapakilala ko naman kay Cedric kay Alden. Nice meeting you, Kuya Alden. Nakangiting sabi ni Cedric. Nice meeting you too, Cedric. Alden said. Bruha ka? Ba't di mo sinabing si Alden Valibetin pinakasalan mo? Bulong naman ni Jobert sa akin habang nakaupo kami sa sofa na naririto sa loob ng kwarto ni Cedric. Sila Cedric at Alden naman, hayon at busy na nagkakwentuhan. In fairness, hindi sinusungitan ni Alden ang kapatid ko. Ako kasi, sinusungitan niya eh. Pero okay lang, gwapo pa rin naman siya. Bakla, sinabi ko kanina, 'di ba? Tinawanan mo pa nga ako at sinabihang ambisyosa. Oh, sino ngayon ang napahiya? Taas kilay kong tanong sa kanya. Oo na, malay ko ba namang totoo pala? Bakit ngayon mo palang pinakilala at hindi pa noon? Hindi mo po kami sinama sa kasal ninyo kahapon. Tanong ulit ni Jobert, nakakaringgan ng pagtampo ang boses. Ngayon ko lang naalala na may asawa ko. Sagot ko na lang. Baliw. Bakulaw. Grabe ang gwapo niya. Parang masarap tikman, te. Sabi ni Jobert na bumalik kay Alden ang tingin. Sige, subukan mo. Papatikmin din kita sa aso. Damot, di marunong mag-share? Bakit? Mukha bang tinapay ang asawa ko para i-share ko sa'yo, ha? Naks! The possessive me. Ka-etchingan kong to? Irap sa akin ni Jobert. Sweetheart? Napatingin naman kaming dalawa ni Jobert kay Alden. Ako? Tanong ni Jobert sabay tayo at parang timang lang na nakangiti. Buti na lang parang hindi naman allergic sa mga gay si Alden at hindi naiinis. Parang wala lang sa kanya ang pinagagagawa ni Jobert. Agad ko namang hinila sa kamay niya si Jobert at pinaupo ko at saka ako naman ang tumayo. Ako, kaya wag kang ambisyoso. Huwag mo kong agawan ng moment. Sabi ko kay Jobert na sinimangutan ko. Bakit? Nakangiting tanong ko naman kay Alden. We need to talk. Seryosong sabi nito. Okay, sa labas muna kami. Sabi ko kina Jobert at Cedric na tumangulang at lumabas na kami ni Alden. Umupo naman kami sa may bleacher na nasa hallway. Why did you tell me where you're going? Inis na tanong nito sa akin. Sinabi ko, tulog ka lang kaya hindi mo narinig. Simangot na sagot ko. Ang init agad ng ulo. You should have left a note saying where you're going. Hindi yung bigla ka na lang umalis. Naiinis pa rin sabi nito. Napakunot naman ang noo ko sa inakto niya. Ang labo mo naman pala eh. Sabi mo naman kasi walang pakialamanan sa buhay ng bawat isa. Kaya inisip kong baka wala ka rin pake kung saan ako pupunta. That's not the point. Kunot na ang sabi ni Alden. Well, obviously I don't know what's your point then. Ang labo ng isang to. Nag-text si Lola kanina. She invited us to have breakfast with them. But because I didn't know where you are, that you're here, I had to lie that you were still asleep and that we'll just have lunch with them. Ganun ba? Sige, saan ba tayo magla-lunch? In Spacelight Restaurant. Susunduin na lang kita mamaya. Sabi naman ni Alden. Nagkibit balikat na lang ako. Okay.
Katahimikan sa pagitan namin ang sumunod. I didn't know what you said last night to my family about your family was true. Pagpuputol ni Alden sa katahimikan sa pagitan namin. Ha? Hindi ko gets. You know about your brother and your parents? Sabi nito. So akala niya nagsisinungaling lang ako nung sinabi kong yun kanon. Oh well, di ko naman siya masisisi. Kahapon lang kami nagkakilala. At pumayag pa ako magpakasal at magpanggap na asawa niya kapalit ng 20 million. Baka nga mababang uri ng babae ang tingin niya sa akin. I need to go now. Sabi nito tsaka tumayo at naglakad na. Pero bagong tumuloy ang makalayo ay nilingon niya ako. And next time, tell me where you're going. Don't get me worried again. At nagtuloy-tuloy na ito na naglakad paalis. Naiwan naman ako na panganga sa sinabi niya. Did he just say... Nag-aalala siya sa akin kanina nung umalis ako nang walang paalam? Tama bang narinig ko? O sadyang kinonvert ko lang ng tenga kung sinabi niya kaya gumanda? Pero hindi eh. Tamang rinig ko. Hindi ko naman namalaya na napangiti na pala ako. He really said he was worried about me. The high and mighty masungit Alden Valverde. Nag-aalala sa akin. Wow! Ikaw na talaga, San Ira, ang maganda. Alden's point of view. So pare, kamusta na pala kayo ni San? Ron asked me in a teasing tone. I just looked at him but did not bother answering his question. I just went back signing the documents at my table. He's not the only one who's here in my office right now. Danielle, Arky, Ismael, and RJ are here as well. We had a meeting earlier. That's why they're here in my office. Come on, pare. Mag-share ka naman. Pangungulit pa rin ni Ron. Parang babae lang kung mangulit ang gago. Shut up, Ron. Why won't you just mind your sex life and not the sex life of others? Danielle said. Paano mo nalaman na tungkol doon ang tatanungin ko? Hindi kaya. Nakapout pang sabi ni Ron. Ang bakla talaga ng isang to. Yeah, right. Nakangising sabi naman ni Ismael. Alam na namin ang takbo ng utak mo eh. Sabi naman ni RJ. Tanging nasambit na lang ni Ron. Ron continued on bubbling things about him and his women when suddenly we heard something outside. Or rather, someone. Miss, bawal po talagang pumasok dyan kung wala kayong appointment sa boss ko. I heard my secretary say. Miss, makinig ka. Masakit ngayon ang buong katawan ko kaya wag mong painitin ang ulo ko. Paparaanin mo ko o paparaanin kong grass cutter sa mukha mo? A pissed off tone said. Then suddenly the door of my office opened with my secretary holding Jewel's waist like she's trying to stop her from entering. Annoyance is visible on Jewel's face while looking down at my secretary. Miss, may lahi ka bang suso? Pwede bitiwan mo na ako? Masakit ang balakang ko, oh. Sabi pa ni San sa secretary ko. Miss Santos, it's okay. You can go back to your work now. I told my secretary. Yes, sir. Then she went off my office. Iritang tumingin naman sa akin si San. Airport pa tong office mo, ha? Ang daming stopover bago makarating dito, ha? Tinahulan na nga ako ng mga bulldog mo sa baba. Ngayon naman tinarayan pa ako at pinigilan ng isang dikya na may lahi pa atang suso. If I'm not mistaken, the bulldog she's referring to are my security guards in the entrance of the building. Napakunot naman ang noo ko na maglakad nitong parang pilay ang isang paa nito at nakahawak pang kamay nito sa balakang niya. Naka-walking shorts ito kaya napansin ko ang gasa sa kaliwang tuhod niya. Patulong naman sa pag-upo mga kababayang gwapo. Sabi nito at agad siyang inalalayan ni Danielle at RJ na umupo sa sofa. Napapangiwi pa ito habang paupo. What happened to you? Kunot na akong tanong ko sa kanya. Ayun, nag-aladar na ako pero nung nasa ere na ako, doon ko lang na-realize na ako pala si Jezebel. Kaya yun, nakipagyakapan lang naman ako sa sahig. Simangot na sagot ko.
I think I'd better bring you to the hospital. You're in pain, I told her. Napangiwi kasi ito sa bawat galaw na ginagawa niya. Wag na, kagagaling ko lang doon. Sabi naman nito. What? Then why did you come here? You should have stayed there and rest. I can't help but raise my voice on her. How could I not? She knows she's in pain but she chose to leave the hospital. Alam mo, ang labo mo talaga kahit kailan. Ikaw daw nag-text at pinapunta mo ko rito tapos galit ka pa dahil pumunta ako rito? Labo mo, pare. Son reasoned out. This unbelievable woman. Let's take you home then, I said. Hindi, okay lang ako. Sige na, mukhang ang dami mo pang ginagawa eh. Tapusin mo na lahat yan, makikipagkwentuhan na lang ako sa mga kaibigan mo, she said. Ilang segundo ako nakatingin sa kanya bago bumalik ulit sa upuan ko. She's right. I still do have a lot of work to do. I need to sign a lot of documents. At gaya nga ng sinabi nito, nakipagkwentuhan ito sa 5. Ang mga topic kung ano-ano lang. Pero makalipas ang ilang oras, hindi ko na narinig pa ulit ang boses niya. Napalitan na ito ng paghilik. I think you better take your wife home, Dre, Ismael said. Ow! Reklamo naman ni Ron dahil bigla itong nabatukan na gumalaw si Son. Shut up, Park, I said to Ron because he might wake up Son. Napasimangot na lang si Ron. Nagsitayuan naman yung 5. Sige pare, una na kami, sabi ni Arky. Take your wife home, sabi naman ni Daniel. Sige, sabi ko na lang sa kanila bago sila lumabas sa office ko. Napatingin naman ako sa asawa ko na tutulog ngayon. Napahinga na lang ako ng malalim. Now, what I'm gonna do with you? Napatingin ako sa relo ko. 6:30 na pala. Agad kong tinawagan ng driver ko at pinahanda na ang kotse sa kanya sa may parking lot. Pagkatapos kong itago lahat ng mga documents na napirmahan ko, ay nilapitan ko ulit si Son at parang papel lang na binuhat tsaka lumabas na kami sa office ko. Ang gaan lang niya. I heard my secretary said goodbye but I didn't bother responding. Dumiretso ako sa private elevator ko. Pagdating ko sa may parking lot ay agad akong pumasok ng kotse at minaneho iyon ng personal driver ko paalis. Now that she's sleeping in my arms, I can freely study her face. I must say, she has a baby-looking face. Matangos ang ilong nito, natural na mapula ang labi nito. I gulped when I touched her reddish and smooth lips. Shit. Now, I'm in the urge of kissing her. Damn it. But then, I found myself kissing her. Not in the lips, but in her cheek. Then I focused myself outside the window. Son's point of view. Dahan-dahan ko namang iminulat ang mga mata ko. Pinakiramdaman ko rin ang balakang ko at hindi na ito masakit. Maliban na lang doon sa sugat ko sa tuhod na medyo kumikirot-kirot pa rin. Nilibot ko naman ang paningin ko at agad akong napabangon mula sa pagkakahiga ko. Oh no, asan ako? Nilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng malaking kwarto. Kung pagbabasihan ng kulay at amoy ng kwarto, masasabi mong lalaki ang may-ari ng kwarto. Teka, lalaki? Alden, tulungan mo ako! Sigaw ko ng malakas. OMG! OMG, sino kumidnap sa akin? Hindi ito maaari. No! Sumigaw ulit ako ng pagkalakas-lakas. At ngayon ko lang napansin na hindi sa akin yung suot ko ngayong maluwag na t-shirt. At unti-unti nang namilog ang mata ko. Teka, hindi itong damit ko kahapon na. Malaking white shirt ang suot ko ngayon. No, hindi pwede to. Napasigaw ulit ako ng malakas. Dali-dali akong tumayo at tumakbo papunta sa may veranda ng kwarto. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong makatakas sa kung sino man ang kumikidnap sa akin. Lecheng Alden yon. Huwag niyang sabihin na inihulog niya ako sa kalsada nung nakatulog ako sa office niya kahapon. Papatayin ko talaga ang lokong yan. Napatingin naman ako sa baba ng veranda. Shit, ang taas. Pero kahit na,
Kailangan ko makaalis dito. Aakyat na sana ako sa railing ng veranda nang biglang may nagsalita sa likod ko. Son, what the hell happened? And what are you trying to be here? Napalingon naman ako at ngayon ay nakatingin ako kay Alden na bagong ligo lang dahil nakatapis lang ang towel sa lower part ng body nito at basa pa ang katawan at buhok nito. At nagmamadali siguro itong lumabas ng bathroom kaya hindi niya na naitapis ng maayos yung towel kaya bigla na lang yung naalis. Namilog ang mata ko habang nakatingin sa parte ng katawan niya na dapat hindi ko tinitignan. And seconds later, nagtititili ulit ako. Tumatalon pa ako habang tumitili at nakaturo ang kamay ko sa junior niya. Dali-dali akong tumalikod, tsaka tinakpan ng mata ko na akala mo pag ginawa ko yon, makakalimutan ko na yung nakita ko. Shit! Narinig kong mura nito. Sobrang lakas ang tibok ng puso ko at para mawawala na ako ng hininga. Ramdam ko na rin ang sobrang pamumula ng mukha ko. Teka, hindi lang pala mukha ko kundi ang buong katawan ko. Shoot! Paano bang hindi? Nakita ko lang naman kasi ang dapat kong hindi makita. Wah! Nakita ko lang naman kasi ang junior nito. Teka, hindi ata bagay na tawaging junior kasi malaki ang junior niya. Ano tong iniisip ko? Lord, kunin niyo na ako. Son, come out in there right now. You need to eat your breakfast and we need to treat your wound on your knee. Narinig kong sabi nito mula sa labas. Nasa loob kasi ako ng banyo. Pagkatapos kasi ng insidente kanina, ay dito ako sa may banyo dumiretso at nagkulong. Ayoko, busog ako. Sabi ko pero actually nagrereklamo ng tiyan ko sa gutom. Pero ayoko talagang lumabas. Nahihiya ako. Ayokong makita siya. Kung sa kanya parang wala lang ang nangyari kanina, pues sa akin hindi lang yun wala. My golly, my virgin eyes. Son, I'm warning you. You get out of there right now or I'll be the one going in. Banta nito sa akin mula sa labas. Ano? Hindi siya pwede pumasok dito. Son, I'm gonna count until 3. Kung hindi ka pa lumabas dyan, papasok na talaga ako. Oh no. What do I do? What to do? 1. Paninimula ni Alden sa pagbilang niya. Oo na, lalabas na. Natatarantang sabi ko tsaka dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Seryoso itong nakatingin sa akin pagkalabas ko. Come on, let's clean your wound first before eating our breakfast downstairs. Sabi nito at walang babalang binuhat niya ako na akala mo papel lang ako sa sobrang gaan. Di siya ng malakas. Agad naman niya akong inupo sa kama tsaka pinataw yung paa kong may sugat sa hita niya. Inalis niya rin yung gauze at sinimulang linisan yung sugat. Tahimik lang kaming dalawa. Ayoko makipag-usap sa kanya at sana hindi niya i-bring up yung nangyari kanina. About what happened earlier. Biglang sabi ni Alden. Wala ako nakita. Sabi ko kaagad kahit ang totoo. Nakita ko naman talaga. Napangisi naman ito. Come on, we both know you saw it. And don't make it a big deal. You're gonna see it anyway. Sabi nito. Ano? Ano kung gonna see it anyway yung pinagsasasabi mo dyan? Wala akong balak tignan ulit yun ano? No way. You're gonna see it if we're gonna do rule number 4 in our deal. Remember, you're gonna give me a baby? Nakangisi pa rin sabi nito na ikinalaki ng mata ko. Shit. Oo nga pala. You're blushing? Sabi pa nito, tinawakan pa ako sa baba. Mainit. Pagrarason ko na lang. The aircon's on. Global warming. Funny. Come on, let's go downstairs. Sabi ni Alden for the second time around, binuhat ulit nito ako. Kaya ko namang maglakad ibaba mo na ako. Sabi ko pa sa kanya. Grabe ang bango niya. Shit na malagkit. Huwag kang lumande, San Ira Mendoza. Hindi pa rin magaling ang paa mo. And we're in a hurry. Pupunta pa tayo sa bahay ni na Lola. Narinig kong sabi niya. Bakit?
She wants to bond with you. At gusto niyang sabay daw kayong mag-ayos para sa party mamayang gabi. Son's point of view. Ilang minuto lang ang biyahe at nakarating na rin kami sa isang hotel na pagmamayari ng Valverde Empire at kung saan dinaraos yung party. Binuksan naman ang pintuan ng sasakyan sa side ko at may nag-abot ng kamay niya na agad ko namang tinanggap. Pagbaba ko ng kotse ay doon ko lang nalaman na si Alden pala yung nag-abot ng kamay niya. Napakunot-noo ako dahil sobrang titig na titig ito sa akin ngayon. Hoy, ayos ka lang? Tanong ko sa kanya dahil parang nakatulog na siya nang nakamulat. Napatingin naman ako kana Lola Bernadette at Mama Maya na nakangiti lang habang nakatingin sa amin ni Alden. I snapped my finger in front of Alden's face at doon lang siya parang natauhan. Oh, what? Sabi ni Alden. What problema mo? Halika na nga. Mukhang natutulog ka pa atang nakamulat dyan eh. Sabi ko na lang sa kanya, tinila na siya papasok. Nauna nang pumasok ang grandparents at parents ni Alden. Good evening, ladies and gentlemen. Let us all welcome the Valverde family, the people behind Valverde Group of Companies' success. The founder of VGC, Mr. Hector Valverde, and his loving wife, Mrs. Bernadette Valverde. Former CEO of VGC, Mr. Alan Valverde, and his wife, Mrs. Maya Valverde. And of course, the current CEO of VCG, Mr. Alden Valverde, with his wife, Mrs. San Ira Mendoza Valverde. Nagulat naman ako sa narinig kong introduction ng MC. Hindi ko kasi inaasahan na may ganitong introduction pala. Naramdaman ko naman ang kamay ni Alden sa bewang ko at hinapit ako palapit sa kanya. Ba't di mo sinabi na may ganitong pa-introduction pala? Bulong ko sa kanya habang nakangiti pa rin sa mga bisita. Pumasok na kasi kami sa venue habang ang mga bisita naman ay nagpapalakpakan. I didn't know about this also. And I'm sure it is my grandmother's idea. Damn. Just smile. Pabulong na sagot niya. At gaya ng sabi niya, ngumiti na lang ako. Sa kabuuan ng party ay palaging nasa tabi lang ako ni Alden at pinapakilala sa mga bisita. Tuyong-tuyo na nga ngipin ko kakangiti sa mga taong hindi ko naman kakilala. Nang makakuha naman ako ng tiyempo, nag-excuse muna ako kay Alden. Aba, kung sila hindi napapagod kakatayo, pues ako nanginginig ng pa ako sa pagod at kating-kati ng puwet kong umupo. Nang makakita ako ng isang upuan sa gilid ay agad akong umupo. Oh, heaven! Ang sakit ng paa ko. Paano natatagalan ng mga babae dito ang mga takong na to? Napangiwi ako nang maramdaman kong sumakit na naman ang tuhod ko. Hindi pa kasi talaga magaling yung sugat ko. Lecheng pagdarna ko kasing yun eh. Agad kong inalis yung heels na suot ko na halos 3 inches ang taas at saka napapikit na ako. Maya-maya lang ay naramdaman kong may umupo na sa tabi ko kaya napadilat ako at napatingin sa taong tumabi sa akin. Teka, kilala ko tong lalaking to ah. Carlo? Ngumiti naman ito. Si Carlo nga. Carlo, ikaw nga! Agad ko naman siyang niyakap. Zane is a friend of mine, kagaya ni Jobert. How are you, son? Matagal na tayo hindi nagkita ah. Kamusta na sina tita tito? Cedric at Jobert? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Ayos lang naman kami lahat. Si Cedric sa wakas mauoperahan na siya. Makakakita na rin siya. Pagkukwento ko naman. Talaga? That's good news. Saad pa ni Carlo? Ikaw, kamusta ka naman din? Pati na rin si Abby. Ang tinutukoy ko ay isa rin naming kababata noon na siyang girlfriend ni Carlo. We're good. Actually, we're getting married next month. Pagtapos ng kontrata niya dun sa Amerika. Invited kayo sa kasal namin, ha? Nakangiti namang sabi ni Carlo. Naman! Libreng pagkain din yon. Mahirap tumanggi sa libre. Pabirong sabi ko sa kanya. Pero ikaw, wow! Isang bilyonaryo pa lang na pangasawa mo, no? Sabi pa ni Carlo. Ha? Oo, sinuwerte. Namanata kasi ako bago na mangwit kaya big time ang nahuli ko. Pabiro ko ulit na sabi sa kanya.
Masaya naman kami nagkukwentuhan. Ang dami rin naming pinag-uusapan tungkol sa nangyari sa buhay niya. Isa na pala itong vice president ng isang company na kasosyo ng VGC, kaya naririto siya ngayon. Malayo na rin talagang narating niya sa buhay. Biroan at tawanan lang kaming dalawa habang nag-uusap. Alden's point of view. I keep on looking around searching for Sun. Pagkatapos kasi niyang umalis sa tabi ko kanina, hindi na siya bumalik pa. I can't help but get worried, especially that the wound in her knee is not yet totally healed. Hey dude, where's your wife? Ron said, who just came out of nowhere. Just like you, I'm looking for her, I said to him while my eyes is still busy scanning the crowd. Hey, I think I just saw her sitting at the corner talking to someone, RJ said. Someone? Agad kaming pumunta sa sinabi ni RJ na kinaroroonan ni Sun. And true to what he said, she is really seated in a sofa while chatting happily with someone, who in particular is a man. I don't know, but seeing her laugh in front of another man starts to drive me mad. Maybe because she's my wife? My hired wife. And even if she's just a hired wife, I don't feel like sharing what I own. Uh-oh, I heard Ron said in a teasing tone. I walked towards them. Napatayo kaagad ng lalaking kausap ni Sun na makita ako. Good evening, Mr. Baliberte. He greeted me and just answered him with a nod. Napatingin naman sa akin si Sun na mukhang nagulat pa na nakatayo ako sa harapan niya. Uy, andyan ka pala? Hindi kita napansin. Sa tangkad kong to, hindi mo ako napansin? Baka hindi mo ako napansin dahil masyado kang naiingganong makipagkwentuhan sa kasama mo. Kaya nakalimutan mo na rin na bumalik sa tabi ko kanina. Sabi ko sa kanya. Ha? Nalilito ang sabi nito bago tumingin sa lalaking katabi nito. Ano daw? Hindi ko gets. Tanong niya doon sa lalaki. Sige, Sun. Kailangan ko na rin bumalik sa table ko. Tsaka na lang tayo ulit magkwentuhan. It's nice seeing you again. Sabi nito kay Sun at saka tinanguan lang ako at naglakad na paalis. Sige. Huy, tawagan mo ako Pahabol namang sigaw ni Sun na mas ikinakunot ng noo ko. And why would he call you? I asked. Because sinabi ko, at teka nga, ba't ba parang sinusungitan mo si Carlo? Wala namang ginawa yung tao sa'yo na masama Kunot na ako sabi nito. So that man's name is Carlo, huh? I didn't. Besides, you can have any relationship with another man when you're still married to me, I said in a serious face. Relationship? Pinagsasasabi mo, ha? Ako at si Carlo? She asked before she started laughing. She keeps on laughing like as if I said something funny to her. Stop laughing! I said to her in an irritated tone. Kasi naman ikaw. Teka nga, nagsiselos ka ba kay Carlo? She teasingly asked me. You're just imagining things and put your shoes on. Sit ako sa kanya nung mapansin ko ang heels nito na nakapatong sa kinauupuan niya. Asus! Lakas change topic, tol. Jumijeli-jeli kasi. Panunukso pa rin ito nang umisi lang nang sinamaan ko ng tingin. Shut up and put your shoes on, I ordered her in a serious tone. Ayoko, masakit ang paa ko, sabi nito na nakapout pa. Agad naman akong lumuhod sa harapan niya. Is your wound hurting again? I asked her. Oo, baka nga bukas pilay na ako, she said. Napatingin ako sa isang tauhan ko na lumapit sa akin. Sir, we need you now on the stage for your speech, he informed me. Okay, I'll be right there, sabi ko bago tumingin kay Sun. Wait for me. I'll just finish this speech then I'll take you home. You need to rest your foot. She just nodded then I walked towards the stage. Sun's point of view. Pagkatapos ng speech ni Alden ay umalis na kami ng party. 1 na ng umaga pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makatulog.
Umupo naman ako at saka sumandal sa headboard ng kama at napatingin ako kay Alden na mahimbing nang natutulog sa tabi ko. Hindi ko naman mapigilang hindi mapangiti habang nakatingin sa kanya. Ito lang kasi ang kauna-unahang tao na nakakatulog pa rin kahit ako na ang katabi. Wala kasi nakakatagal sa pagiging magalaw ko sa kama. Pero siya, iba. I sighed. Gwapo naman si Alden at isa pa nga ito sa kilalang bilyonaryong businessman. Oo, masungit siya paminsan at bipolar din pero mabait naman siya at mapagmahal na tao. Lalo na sa pamilya nito. Gentleman, maaalahanin at maalagain. Kagaya nung natamo ko tong sugat ko sa tuhod. Sobra ko mag-alala na akala mo ikamamatay ko naman tong sugat na to. Hindi ko napigilang haplusin ang mukha ni Alden. After naming magkaroon ng anak, iiwan ko siya at ang magiging anak namin. At kahit kailan, ay hindi na ulit ako babalik sa buhay nila. Sa buhay niya. Huwag ka mag-alala, Alden. Darating din talaga ang tamang babae para sa'yo. What's your order? Tanong sa akin ni Alden pagkatapos niyang sinabi yung order niya dun sa waiter. Andito kasi kaming dalawa sa isang restaurant. Kagagaling lang namin sa ospital. Gusto ko mang samahan ngayon si Cedric pero kailangan ko pang tapusin yung news report ko sa office. Binalik ko naman dun sa waiter yung menu na inabot niya kanina. Gusto ko ng isang box ng pizza, cake, spaghetti, fried chicken, burger, ice cream, at tubig. Sabi ko na nagpanganga kina Alden at dun sa waiter. Bakit? Siguro dahil sobrang dami nung in-order ko at dahil wala rito sa restaurant na to yung mga orders kong yun. Nasa isang Japanese restaurant kaya kami. Pero wala akong gusto dun sa mga siniserve nila rito. Feeling ko nga malapit na ako magkaroon dahil parang naglilihin na naman ako. 'Di ba sa ating mga babae, pag malapit na tayo, nagkakaroon din tayo ng mga cravings. Yung parang tinatapatan din natin yung mga naglilihi. Heto nga't nagka-crave ako ng mga sinabi kong pagkain. Son, they don't serve those foods here. Napasimangot ako sa sinabi ni Alden. Sa'yo lang gusto ko eh. Son, sige na nga, ikaw na lang kumain. Mamaya na lang ako kakain pag nasa office na ako. Magti-take out na lang ako ng mga pagkain na gusto ko bago pa ako pumunta sa office. Nakapout na sabi ko at nag-cross arm pa. Nakita ko namang napailing si Alden at sinenyasan yung waiter na nilapit ang tenga kay Alden at may binulong si Alden doon sa waiter. Kung anong binulong? Aba, malay ko. Hindi ako bionic woman para marinig ko, no? Baka tinanong kung maganda ako o tinanong kung tingin ng waiter sa akin baliw. Ewan, bad trip. Ramdam ko namang nakatingin sa akin si Alden pagkaalis ng waiter kaya napatingin ako sa kanya at nahuli ko nga siyang nakatingin nga sa akin. Pero imbes na mahiya dahil nahuli ko siyang nakatingin sa kanya, parang wala lang sa kanya. Pag-iirap ko pa sa kanya. Maya-maya lang ay bumalik na yung waiter at laking gulat ko nung nilapag niya sa table ko ang pagkain in order ko na hindi naman siniserve sa restaurant na to. Teka, paano? Enjoy your lunch, sir, ma'am? Sabi ng waiter bago umalis. Napatingin naman ako kay Alden na kinakain na yung in order niya. Nagtaas naman siya ng tingin. Eat, son, sabi niya. Hindi ko naman mapigilang hindi mapangiti. Thank you. Tuwang-tuwang sabi ko sa kanya. Alden's point of view. I look at son who's still sleeping like a baby beside me. The plane just landed and we need to go now. I gently pat son's cheek to wake her up. Son, wake up. Ungol nito na nakapikit pa rin. Sweetheart, come on, wake up. Sabi ko ulit sa kanya. She then slowly opened her eyes and stared at me. We already landed. We're here. I told her, but she's not saying anything. She just looked around and brought her eyes back on me again. I think she's still disoriented. Come on, we need to go out now, I said and helped her get up. Tahimik pa rin ito hanggang sa nakababa na kami sa plane at pumasok sa kotse na sumundo sa amin. Still sleepy?
I asked her and she just shook her head as an answer. Sa hotel na pagmamayari ko dito sa Bali, Indonesia kami dumiretso. Pagpasok namin sa suite, ay agad dumiretso si Sun sa may veranda. Wow! Ang ganda! Parang tuwang-tuwang bata na sinambit nito habang nakatingin sa magandang tanawin ng dagat. Mukhang gising na nga ang buong diwa nito. Pagkatapos namin makapag-ayos ay naisipan naming mamasyal ni Sun dahil gustong-gusto niya nang maglibot. Hindi ko naman mapigilang hindi mapangiti sa tuwing mapapatingin ako sa tuwang-tuwang mukha ni Sun. Sa buong durasyon ng pamamasyal namin, kitang enjoy na enjoy talaga siya. Sun's point of view. Halos gabi na nung bumalik kami rito sa hotel ni Alden. Nag-dinner muna kami sa isang restaurant ng hotel bago pumanhik sa suite namin. At ngayon nga'y kasalukuyang nasa loob ako ng banyo at nakatingin sa sarili ko sa salamin. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, parang anumang oras ay tatakbuhan na ako ng puso ko. Alam kong paglabas ko, hinihintay na ako ni Alden. Ito kasi ang mas naon ang nag-shower kanina. Kaya mo to, Sun. Kaya mo to. 20 million. 20 million. Paulit-ulit na sabi ko. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Hindi ko na halos mabilang kung ilang paglunok ang ginawa ko simula kanina. Parang biglang tumigil naman sa pagtibok ang puso ko nang marinig ko ang pagkatok ni Alden sa pintuan ng banyo. Son, are you alright in there? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Paano hindi mag-aalala yan? Halos isa't kalahating oras na ako dito sa banyo. Oh, think positive. Huwag kang aayaw. Think positive. Huwag kang aayaw. Ayos lang ako. Ano ba yan, Son? Ba't ka nauutal? For the last time, huminga ako ng malalim tsaka lumapit sa may pintuan at dahan-dahang binuksan yun. Nang mapatingin ako sa may mahabang sofa na naririto sa kwarto namin, ay nakita ko roon si Alden na nakaupo at robe lang ang suot. Tumingin naman ito sa kinatatayuan ko at parang biglang nagsimula ng karerahan ng mga dugo sa puso ko. Napatingin naman ako sa scotch na nasa glass table. Mukhang umiinom siya habang hinihintay ang paglabas ko sa banyo. Come here, Son. Tawag nito sa akin. Dahan-dahan naman akong lumapit sa kanya. Sit here, beside me. Sabi niya sabay tabik pa sa may tabi lang niya at sinunod ko naman siya. Kinakabahang umupo ako sa tabi niya. Here, it'll help you calm down. Sabi niya sabay abot sa akin nung iniinom niya. Inabot ko naman yon. At dahil siguro sa sobrang kabang nararamdaman ko at dahil medyo nanunuyo na rin ang lalamunan ko, dineretsong lago ko iyon. Hey, take it easy. Don't drink it in one shot. Natatawang sabi niya. Napangiwi naman ako sa lasa. Mapait at parang sa isang iglap biglang nag-init ang katawan ko. Kahit naka-on naman ang aircon ng kwarto. One more? Sabi ko kay Alden na agad nilagyan ulit ang glass ko. At gaya kanina, inisang lago ko ulit yon. Hindi ko alam kung ilang shot ang ininom ko pero nakaramdam na ako ng pagkahilo. At yung kaninang kabang nararamdaman ko ay biglang nawala na. Himala. At kung kanina halos sobrang lamig ng buong katawan ko sa kaba, ngayon naman sobrang nag-iinit na. Napatingin naman ako kay Alden na ngayon ay nakatingin din pala sa akin. Magsasalita na sana ako pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Because in an instant, he claimed my lips. I moaned when I felt Alden deepened the kiss. His kissing me hot and hungry. I moaned again when he gently bit my lower lip. I felt one of his arms snaked around my waist and pulled me closer to him. His lips then went down kissing my neck. Then it went up again to my lips. He carried me off the bed without breaking our kiss. Inihiga niya na ako sa kama at patuloy pa rin ito sa paghalik sa akin. Sobrang bilis naman ang pagtibok ng puso ko at halos mabingi ako sa sobrang lakas ng pagkabog nito. Teka, sabi ko sa kanya at bahagya siyang tinula kaya napaungol ito.
What, son? He asked in frustrated tone. Ano kasi? Paputol-putol na sabi ko at hindi matuloy-tuloy ang gusto ko talagang sabihin. What? Frustrated pa rin tanong ni Alden. Kasi hindi ba pag first time mo, masakit daw? From 1 to 10, rate mo nga kung gaano kasakit? Tanong ko sa kanya pero hindi siya sumagot. Ba't gago to Seryoso ang tanong ko pero tinawanan lang ako. Tawa pa rin ito ng tawa na mas ikinainis ko pa. Sige, tumawa ka pa at mag-isa mong gagawin ang mga little mini-me kampon mo. Naiinis na sabi ko sa kanya at unti-unting huminto ito sa pagtawa. Kaasar. I'm sorry. Sabi naman niya habang pinipilit na hindi matawa. It's just that I was surprised by your question. Grabing pagkasyak na nga yung naging reaksyon mo Gulat na gulat, grabe. Sarcastic ang sabi sa kanya. Tuluyan na itong tumigil sa pagtawa pero kakikitaan ng amusement ang mukha nito. Well, basing from your question, looks like you're still a virgin. Sabi nito. Masamang maging virgin? Naiinis pa rin tanong ko sa kanya. Of course not. Don't worry. I'll be gentle. Now, do you have any other questions? Tanong niya. Napaisip naman ako. Wala na. Good. Let's continue then. And don't try asking again. Sabi nito na ikinakunot ng noo ko. Bakit naman? Because we're about to make love, son. Make love. Questions later. Sagot niya. Bakit ba? Malay ko ba kung baka mamatay ako sa gagawin nating to? Nakangusong sabi ko sa kanya. Napangisin naman ito at unti-unting nilapit ang bibig niya sa may kaliwang tenga ko at bumulong. Sweetheart, if you're gonna die tonight, you're gonna die out of so much happiness. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko ang marahang pagkagat niya sa tenga ko. At bago pa ako makapagsalita, nahalikan niya na ako. At mukhang wala na siyang planong pagsalitain ulit ako. And tonight, I gave myself out for the first time. At sa dinami-rami ng araw, ngayon ko pa talaga na-realize ang bagay na ito. Tonight, I realized that I don't actually have a crush on Alden. I think I'm actually in love with him already. And that reality scared the hell out of me. Alden's point of view. I stared at son Ira who is sleeping soundly in my arms. It's already 7:30 in the morning. I'm sure she's really tired from last night. Damn. Just thinking about last night makes me want to make love with her over and over again. I've slept with different women back then, but last night was different. What happened last night was special. It was not sex. It was making love. It was the first time I wanted to do it over and over again with a woman I like, and I can't get enough of her. It's the first time I've been gentle because I was scared I might hurt her. And it was the first time I got nervous making love with someone. I caressed her hair, then gave her a peck in the lips before gently getting off from the bed. I need to get us breakfast. I know she'll be hungry when she wakes up. Agad akong tumawag para magpadala ng breakfast dito sa kwarto namin. Habang hinihintay ang pagdating ng pagkain, ay pumasok muna ako sa banyo para maligo. Sakto ang katatapos ko lang maligo nung may kumatok sa pintuan namin. Isang crew ng hotel na may dalang breakfast namin. Nilapitan ko naman sa kama si Son at marahan na ginising. Son, wake up. Sweetheart, umuungo lang ito. Come on, sweetheart, wake up. Let's eat our breakfast. Aren't you hungry? I asked her in a gentle voice. Unti-unti naman itong nagmulat. Let's eat. Aalis pa ulit tayo at mamamasyal. Tinatamad pa ako. Pagod ako. Gusto ko lang matulog. Tinatamad na sabi nito sabay pikit ulit ng mata niya. Sweetheart, come on. I know you're tired, but you need to eat your breakfast.
Pilit na dumilat ulit ito. Inaantok nga ako. Kahit nga mga bulate ko tulog pa. Pagod din sila. No, you need to eat. Come on. Ulit ng lahi mo. Oh, siya. Tumalikod ka para maisuot ko ng robe ko. Maliligo muna ako. Sabi niya na tuluyang dumilat na. Tatalikod ka or sisipain ko pa talikod yung ulo mo. Mamili ka. Namumulang banta niya. Natawa na lang ako sa inakto niya pero tumalikod din ako para maisuot niya na ang robe niya. Naramdaman ko naman ang pag-alis nito sa kama at narinig ko ang pagsara ng pintuan ng banyo. Maya-maya pa ay lumabas na ito sa banyo at sabay kaming kumain ng breakfast. Pagkatapos namin kumain ay naganda na kami para umalis at mamasyal ulit. Son's point of view. Sa buong duration ng pagbabakasyon namin dito sa Bali, namasyal, nag-shopping, kumain at nag-picture-picture lang ginawa namin. And each night, I don't know what's happening to me. I mean, each time Alden kisses me, I get lost of myself. I just want to be in his arms over and over again. And each time we do it, I get more scared because I know to myself, I have really violated the 5th rule. I already fell for him. And as day passes by, mas nahuhulog ako sa kanya. Especially each time I see his gentle side. At ang masama pa, kahit sinusungitan niya ako, mas gumagwapo pa siya lalo sa paningin ko. Sa tuwing nakikita ko siya, sa tuwing umingiti siya, halos lumabas ang puso ko sa sobrang lakas ng pagkabog nito. Natatakot na ako. Ayokong ma-in love sa kanya dahil ako lang ang masasaktan sa huli. Pag nagampanan ko ng role ko sa kanya, maghihiwalay din kami ng landas. Pero lecheng puso kasi na to eh. Bakit ang hirap pigilan? Isang rason din kung bakit ayokong ma-in love sa kanya ay dahil alam kong magiging one-sided lang ang pag-ibig na to. May ibang mahal si Alden, and that's definitely not me. At kahit kailan, hindi magiging ako yon. Doon pa lang, dehado na ako. At sa tuwing iniisip ko yon, hindi ko mapigilang hindi maluha. Shit. Ano tong nangyayari sa akin? Son, stop yourself habang kaya mo pa. Hindi ka pinanganak para magpakatangasan, Ira. Matapang ka. Madiskarte ka. Kaya mo yan. Mahahanapan mo ng paraan kung paano mo mapipigilan ang nararamdaman mo sa kanya. Stop your heart. Or else, ikaw ang magiging kawawa sa huli. Pagkatapos ng 4 na araw na bakasyon namin sa Bali, pabalik na ulit kami ng bansa. Habang nasa eroplano, ay tahimik na lang ako at medyo dinistansya ko ng sarili ko kay Alden. Oo, iyon ang paraan na naisip ko. Ang idistansya ko ang sarili ko sa kanya. Baka pag dumistansya ako sa kanya, mawawala itong nararamdaman ko sa kanya. You're miles away from me, baby. Come here and sit beside me. Sabi nito sa akin na medyo ikinagulat ko. Ha? Para kasing nasisikapan ako kaya dito na muna ako. Pagrarason ko na lang na ikinakunot ng noon niya. Paano ba naman? 2 na nga lang kami nakaupo rito sa private plane pero nasisikapan pa raw ako. So ang rason lang naman talaga. Son, seryoso ang tawag niya sa pangalan ko kaya napabuntong hininga na lang ako at pumuntang umupo sa tabi nito. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ko nang maramdaman ko ang pag-akbay ni Alden sa akin at pagtingin ko sa kanya ay nginitian niya ako. Oh shit. Stop smiling, Alden. Gusto mo ba talagang malunod ako sa ilalim ng nararamdaman ko sa'yo? Para kasing lalim ng Pacific Ocean ang nararamdaman ko sa'yo. Mukhang gusto mo pa yatang idagdag ang Antarctic Ocean. Sabay-sabay kaming lumabas ng airport para pumuntang kumain sa isang restaurant. Habang palapas kami ng airport, ay hawak-hawak ni Alden ang kamay ko. I really need to find a way to stop this feeling. If that's even possible now. No, son. Dapat kailangan mong gawing posible. Iyon ang dapat. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ko ulit ang plano kong pagdistansya kay Alden. Hindi ko na siya masyadong kinakausap at kinukulit. Pag tumatawag siya, madalas hindi ko sinasagot.
Pag tinatanong niya ako kung bakit hindi ko sinasagot ang tawag niya o nire-replyan ng texts niya, sinasabi kong busy lang ako. At everyday, palagi na akong maagang umaalis para hindi kami nagkakasabay. Kagaya na lang ngayon, tulog na tulog pa rin siya, habang ako ay pa-tiptoe na naglakad papuntang bathroom para hindi siya magising. Hirap din pala nito. Ninja moves palagi. Pagkatapos kong maligo ay dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng banyo. Napatingin naman ako sa may kama pero wala na ito at sa gulat ko ay nasa harapan ko na pala itong nakatayo. Ay anak ng kalbong kabayo naman oh. Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat ha? Inis na tanong ko sa kanya habang humigpit ang hawak ko sa tuwalyang nakatapis sa hubad kong katawan. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin ngayon sa kanya. Na pajama pants lang ang suot niya at kitang-kita ang magandang katawan nito. Medyo magulo din ang buhok nito. Napadako naman ang tingin ko sa may tiyan niya kung saan kitang-kita ang mga pandesal niya. "You're going already?" Kunot na tanong niya sa akin habang mapansin niyang ayos na ako. Yap, madami pa akong tatapusin sa report. Report tungkol sa nangyayari sa ating gobyerno. Report tungkol sa mga artista. Report tungkol sa mga grades sa mga estudyante. Report tungkol sa ozone layer, sa teacher, sa driver, sa mga buyer at marami pang iba. See? Madami, diba? Kaya, ciao for now. Sabi ko na lang at patakbong tinungo ko ang pintuan. Akmang lalabas na ako nang magsalita ulit si Alden. "Son Ira, are you really okay? You're acting weird today. Actually, not just today. You've been acting weird this past few days." Ganyan talaga. Sa likod ng mga babaeng magaganda ay ang mga kaweirdohan nila. Sige na, goodbye. Sagot ko na lang pero hindi na ako nag-abalang lingunin pa. Tuluyan na akong lumabas sa kwarto namin at nagmamadaling bumaba. Pagkalabas ko ay agad akong dumiretso sa kotseng naghihintay sa akin na siyang maghahatid sa akin papunta sa my office. Habang nasa biyahe naman, hindi ko mapigilang hindi maisip yung tanong sa akin ni Alden na kung okay lang ba daw ako. No, Alden. I'm not okay. Especially that I don't have any clue on how to stop my heart from loving you. At ang masama pa, parang mas lalo pa akong mahuhulog sa'yo sa bawat araw na dumaraan. Taktang puso na to oh, ayaw paawat. Simpleng pangiti mo lang nawawala agad siya. Ganito pa talagang pag-ibig. Mahirap pigilan. Mahirap salungatin. Pero, ako si San Ira Mendoza. Lahat ng bagay nagagawan ko ng paraan. At alam ko magagawan ko rin ng paraan tong nararamdaman ko kay Alden. Mapipigilan ko to. I think we need to stop this fake marriage we have, Alden. Sabi ko sa kanya na ikinagulat niya. What? Why? Lito pa rin tanong niya. Because I broke your most important rule. I smiled bitterly at him. I think I'm in love with you. No, let me correct that. I am already madly and stupidly in love with you. I confessed. That stunned him. Son, sambit niya sa pangalan ko. Hindi ko alam kung paano at kung kailan pero nagising na lang ako isang araw na mahal na pala kita. Ang simple ng rule mo at akala ko magagawa ko pero inang puso to. Naisipang isabotahe ako kaya heto at na-inlove ako sa'yo. Natatawang sabi ko sa kanya. Promise, ginagawa kong lahat para pigilan kaso ayaw papigil ang puso ko eh. Iniwasan na kita't lahat-lahat. Pero ayaw pa rin tumigil. Kala ko madali pero ang hirap pala. Son, alam mo bang simpleng paglapit mo lang sa akin, nagwawala ng buong sistema ko sa presensya mo? Simpleng ngiti mo lang. Sobrang kumakalabog na ang puso ko. Naririnig ka lang niya nagsasalita, bumabagal ng pagtibok niya. Naririnig ka lang niyang tumatawa. Bumibilis naman bigla. At nakikita lang kita, parang nawawala na ako ng hininga.
Hindi ko nga alam kung ano na gagawin ko dahil sa'yo ko lang to naramdaman. Nakakatakot ang nararamdaman ko, no? Natatawa pa rin sabi ko sa kanya. Sa wakas, nasabi ko rin ang nararamdaman ko sa kanya. Mas nakakahinga na ako ng maayos ngayong alam niya na. Ang hirap din pala kasing itago ang nararamdaman mo. Pero ngayong nasabi ko na sa kanya, nalulungkot na ako dahil alam kong matitigil na ang meron kami dahil alam niya nang nalabag ko ng pinaka-importanting rule niya. This is goodbye for both of us. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa pisngi niya. Goodbye, Alden. And I'm sorry. Bulong ko sa kanya bago siya tinulak at naglakad na ako paalis. Pero napatigil ako ulit nang maramdaman kong hinawakan niya ako sa braso ko para pigilan. Nagulat ako na bigla niya akong hinila palapit sa kanya kaya tumama ang ulo ko sa matipon ng dibdib nito. Pumulupot sa tiyan ko ang dalawang kamay ni Alden. He's giving me a back hug. Alden? Nagugulo ang sabit ko sa pangalan niya. You're right, son. Narinig ko ang sabi niya. What? Nalilito ang tanong ko. Kung kanina ito ang nalilito, ngayon ay ako naman. The feeling is scary. I know exactly how you feel because that's exactly what I feel each time I see you. That's what I feel when I'm with you. Bulong nito sa akin na biglang nagpabilis ang tibok ng puso ko. Did he just... It's a good thing that you did not succeed stopping your feelings for me. And I don't want you to stop it, son. Sabi ulit niya. Hindi naman ako makapagsalita dahil sa mga sinabi ngayon ni Alden. Alden, what the... I'm also in love with you, son, Ira Mendoza. He said that made me stop halfway on what I was about to say. Nang nag-sink in sa akin ang sinabi ni Alden ay unti-unting namilog ang mata ko. He's in love with me. Mahal din niya ako. Hindi lang ako may feeling sa kanya. Hindi lang one-sided love itong nararamdaman ko. He's also in love with me. Inikot ako ni Alden paharap sa kanya. Hindi pa rin ako makapagsalita dahil sa sinabi niya. Basta nakatitig lang ako sa kanya. Son, I said I love you. Sabi ni Alden na hindi pa rin ako nagsasalita. Hindi nga. Natanong ko na hindi nag-iisip ng mabuti. Ni hindi na nga ako makapag-isip ng maayos dahil sa ginawang confession ni Alden sa akin ngayon. Natawa naman si Alden sa sinabi kong yon. Hindi talaga ako makapag-isip ng mabuti ngayon. Parang hindi nakayanan ng utak ko yung pag-amin sa akin ni Alden. Sumasabay pa ang puso kong parang kakawala na sa dibdib ko dahil sa lakas ng pagkabog nito. Napangiti naman si Alden. I love you, crazy wife of mine. Sabi niya at unti-unting lumapit ang mukha niya sa akin. And then, he kissed me. Kusang naglakbay ang dalawang kamay ko papunta sa leeg ni Alden. At kung kanina ay hindi ako gumagalaw dahil sa pagkagulat, ngayon ay sinabayan ko na siya. Tumigil lang kaming dalawa nang tuluyan na kaming naubusan ng hininga. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano to?